Ayong gabi sa ato ang tanan mga kaigsuunan. Welcome sa ato ang Daily Dose of God's Word. Another night nga kita mag-uban alang sa pagtuon sa pulong sa atong Ginoo. So by this time, pinagig pagsugod ato ang paminaw ng usa ka awit. Ihatag ko ba ang tanan kang Jesus nga namatay dito sa krus tungod sa kinabuhi niyang gihalad unsaon ko pagbalo si Jesus pila ba'y natabangan kong hinukman pila'y ginapos nga gibuhian gihatag ko ba ang tanan kang Jesus nga namatay dito sa krus ang panahon dili ko pagusikan sa pag-alagad kang Jesus kay ang katawan nagakinahanglan nga masugilan sa gugma sa Dios pila ba'y natabangan kong hinukman pila'y ginapos nga gibuhian gihatag ko ba ang tanan kang Jesus nga namatay dito sa krus. Amen. Thank you for that wonderful song. By this time, mga igsuon, akong gihangyo ang tanan to please open your Bibles with me in the book of 1 Thessalonians chapter 5. Let us read verse 12 paingon sa verse 24. So, 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 paingon sa verse 24. The Bible says in verse 12, "And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men, see that none render evil for evil unto any man, but ever follow that which is good, both among yourselves and to all men. Rejoice evermore, pray without ceasing, and everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Quench not the spirit, despise not prophesying, prove all things, hold fast that which is good. Abstain from all appearance of evil, and the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Faithful is he that calleth you, who also will do it." Magampo tamahan nga langit nun. Salamat sa kahigayunan nga kining mga butanga amo ang masayran karon Ginoong Dios. I pray that you would bless and give us wisdom, Lord, tonight para amo ang masabtan Ginoo ang mga butanga angayan amo nga masabtan Ginoong Dios. Open our eyes that we can see wonderful things from your word. Tagay kami og kalipay Ginoo as we know you more. In Jesus' precious name gipangayo namo ang tanan. Amen and amen. So again, maayong gabi is to tanan mga kaigsuunan. I encourage you to invite people sa ato ang Bible study every night, that the Word of God can reach more and there will be more people nga mag-grow pa sa ilahang knowledge sa pulong sa Ginoo nga mga kaigsuunan. And ato ang text karon is 1 Thessalonians chapter 5, and sa ato ang daily bread ang iyang title is Leaning into God. Leaning into God. And tonight I will try to
expound verse by verse ang mga butang nga nakaingon diri mga kaigsuonan sa 1 Thessalonians tungod kay kining mga butang mura siya bitaw gi machine gun ni Apostle Paul ang mga taga Thessalonians with series of advice and reminders alang kanila mga kaigsuonan, to which also helpful and tama nga ato ang pagatunan sa tong panahon karon mga kaigsuonan, because it is something angayan kay nato nga masabtan if we are to be part of the church mga kaigsuonan. And kung imong tanawon ang giingon diri sa tuang teksto, we could conclude directly that it is impossible to obey the will of God without being part of the church. You see, kay kini nga mga sugo diri mga kaigsuonan, it involves our relationship not only to God, not only to the Spirit, but also to the elders, leaders of the church, and to the brethren. So atong makita mga kaigsuonan nga it is impossible to obey the commandments that the Apostle Paul relayed to the Thessalonians if you are not part of the church. So that is the fundamental thing karon, kay it is very very dangerous to hear people nga dili na daw nila kinahanglan ang Ginoo basta kay magsimba lang sila sa ilang balay, magampo, magbasag Biblia, okay na. And that's very very wrong mga kaigsuonan, because a lot of parts of the Bible, it will be impossible to obey and follow those if you are not part of the church. Now, kabalo ka nga Satan will do all means to destroy the church. Again, Satan will do all means to destroy the church. And when we say church, we do not limit it to the local church, to the local congregation wherein you are part. Now, I hope mga kaigsuonan nga ato nang masabdan. Kay sometimes manggod, when we talk about unity of the church, kasagraan atong butang sa tungunahuna kay ang ato lang local church dapat na unity mga kaigsuonan. But we must be reminded that when we talk about the church, it is not only comprised of the local church you are with, but it is comprised of the people of God in general, mga katauhan sa Dios. So when we talk about the church, we are not only talking about the local congregation you are being affiliated with, we are also talking about the other congregation and the Christians around mga kaigsuonan nga angay nato nga i-appeal pod sa atong mga pagpangamuyo. So meaning mga kaigsuonan nga if there is conflict within the local church, not God, but Satan is winning the battle. Ug naay conflict within a local church, dapat ang mga conflict sa local church mga kaigsuonan will be solved and will be maistoryahan gud, and para may mong masolve tanan, kay dili unta na siya mahitabo. It is unseemingly kung tanaw nimo ang pulong sa Ginoo, and it is equally a failure if there is unresolved conflict not only within the local church but also with the people from local churches to other local churches mga kaigsunan. Dako gud kay na siya nga failure in part of God's people kung naa nang inana nga mga unresolved conflict. Conflict is atong makita nga dili malikayan because we are still standing in the top of this sinful world, and we are still in our sinful nature, ato ang mga tawhanong mga lawas, fleshly bodies. Pero atong makita mga kaigsuonan, lahi ang conflict sa unresolved conflict. There will be a big problem if a person is willfully and willingly nga iyaha karon nga punggan ang iyang kaugalingon nga i-resolve ang conflict within the church, and that is a failure to obey God's word, and that is a something murag kadaugan ni Satanas batok sa simbahan. But that is
that can be kanang malikayan, mga kaigsoon. Pwede din siyang malikayan if we would obey kung unsa ang giingon sa balaan nga kasulatan. And one of the advices nga atong makitaan is na tong teksto karon, in order to uphold it, in order nga matuman ning mga conflict within the local church and with the church in general. Now, atong sugan na to ang text, verse 12. Look at this. And we beseech you. So, the Bible calls us nga, we beseech you. Ngun pa ni Paul, naghangyo ko ninyo. Beseeching is, gahangyo si Paul. Brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord. So, talking about the elders of the church. So, we can call them bishops. We can call them pastors. We can call them elders. It is used interchangeably in the New Testament. So, dito mo judge nga ang ilang tawag sa ilang pastor bishop, ang uban elder, ang uban pastor. So, there's nothing wrong with that because those things are interchangeably used in the New Testament. And oftentimes, they are from the same Greek word. And no need to dig into that Greek words, mga kaigsuunan. Pero atong makitaan nga those people who are over us, nga naga-shepherd kanato, we must look at them with respect. Sumala pa sa balaan nga kasulatan. And the Bible says, and are over you in the Lord and admonish you. Now, first of all, mga kaigsuunan, as a preacher and as a pastor, mga igsuon, let me remind you that preachers or pastors do not enjoy correcting or admonishing people. So sometimes, pag nagani preacher nga mo-correct sa imuha, musulti sa imuha nga di ni maayo, mo ni tama, do not think that those preachers are enjoying to do it. We don't enjoy it. As much as possible, nindot kayo nga wala mi badlungon, walay istoryahan, nga malinaw na tanan. But ato makita, mga kaigsuunan, that it is needful for us to do things like that in some situation, tungod kay we must allow the church to remain spotless, bantayan ang simbahan nga gisalig sa Ginoo alang kanamo. But as members of the church, ato makitaan, those who are over us, those who admonish us, we must reverence them. Yung tanaw nimo ang giingon sa verse 13, and to esteem them very highly in love for their work's sake. Look at that. Esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. So gikunik kaayo ni Paul, no, ang gitawag nga being at peace among ourselves, to our respect to our elders and our preachers and pastors. No, ato makita, no, nga there will be no true nga walay tinuod nga kalinaw sa kinabuhi sa usa ka tawo, mga kaigsuunan, nga in conflict siya sa iyang pastor. Tanaw nimo na, if you are in conflict with a man of God, then you will not have true peace sa imuhang kaugalingon. So I hope by the grace of God, mga kaigsuunan, nga we, as much as possible, we must respect those people who are over us. But remember this, mga kaigsuunan, sometimes dili pud nimo mabasol ang mga tao, nga dili pud mo respeto sa ilang leaders. Because as what I am always telling sa mga katauhan, respect is not to be demanded. Respect is being gained. You see, kung tanawin mo ang qualification pod, ang giingon pod sa Bible, mga kaigsuunan, regarding preachers, open your Bibles with me please in the 1 Peter chapter 5. 1 Peter chapter 5 verses 1 paingon sa verse 4. Look at this. The elders which are among you, I exhort, naihangyo si Peter sa mga elders, who am also an elder. So as a fellow elder, si Paul na ay hangyo sa mga elders, and a witness of the suffering of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Feed the flock of God which is among you. Now, number 1, feed the flock of God. So ato makita, mga kaigsuunan, that it is a responsibility of preachers nga magtuon sa pulong sa Ginoo. Dili pwede nga mga pastor, dili magtuon sa pulong sa Ginoo, because it is the responsibility of preachers to feed God's people
taking the oversight thereof, not by constraint, dito mo ginapugos ka lang, but willingly, not for filthy lucre, but for a ready mind. So, ang mga pastors, mga kaigsuunan, wala nagaserve tungod sa kwarta. Dili tungod kay naay ganansya, mga kaigsuunan, but willingly. Now, look at this. Neither as being lords over God's heritage. So, we are not lording over God's heritage. Dili na mong trabaho sa pastor, but being ensamples to the flock. And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Excuse me, pwede katong naay mga kuan, atong i-mute gamay ato ang mga messenger kay ga-feedback sa ato ang live video. Okay? So, going back sa tong lesson mga kaigsuunan, atong gitawag nga makita na kinahanglan pod nga ang elder someone that is worthy of respect. Karespetuan pod. You see? And that's why we must pray for our elders. Ayaw sugot nga dili ka mo ampo alang sa imong elder sa simbahan mga kaigsuunan because kinahanglan kay na nila. So pray for them. Kay lisod kaayo nga ang elder sa simbahan mahimo ng murag parisiyo. Unsa may giingon ni Ginoong Hesus sa parisiyo mga kaigsuunan? Matthew 23. Look at this. Matthew chapter 23, atong tanawon ang pulong sa Ginoo, verse 2 o verse 3, look at this. Saying, the scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. All therefore, in the Jesus Christ, all therefore, whatsoever they bid you observe, that observe and do. But do not ye after their works, for they say and do not. Sakita na ano? Ingon pa ni Ginoong Hesus nga ang mga Parisiyo kunog mga eskriba, unsa man ang ilahang ginatudlo sa inyo ha, tumana ninyo o i-observe ninyo, pero ayaw sunda ang ilang mga binuhatan. Kaya sige lang sila gistorya, pero ang ilang istorya din nila ginabuhat. Napait kay mga kaigsuunan nga ang usa ka pastor magsigwali about unity, magsigwali about peace, magsigwali about love, pero siya mismo ang dunay mga kaaway. Siya mismo ang walay gugma. Siya mismo mga kaigsuunan ang dunay mga daghang mga gikonfliktar sa iyahang ginabuhi. And it is something a parasaical attitude, and it must be something ato ang likayan nga mahitabo mga kaigsuunan. Not only for preachers, but also for us Christians. Kaya nga naman, basin unya nga sige lang tag-istoryag mauna ang tama, pero kita mismo ang wala nagatuman ni ini. Mortag mga Parisiyo ug mga eskriba nga angay paminawon ang mga tambag, pero dili angay sundon ang mga binuhatan, and that is a very very bad thing to do. So the first thing, if we wanted to attain this peace within the church, we must have respect, honor given to the elders sa simbahan. Now, padayon ta magbasa mga kaigsuunan, ingon pa ang verse 14. Now, sa verse 14, now we exhort you. Kaning you there is not only referring to the elders, but referring to the church members in general. Look at this. Exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men. Now, verse 14. If we wanted to attain peace and unity in our local churches and in the church in general, ang verse 14 gisugo ni dili lang alang sa mga pastor. Now ato makita mga kaigsuunan nga the Bible says, warn them, brethren, warn them that are unruly. So, it is something di lang trabaho sa pastor. To warn the unruly is not only a job of the preacher, but is also job of every member of the church. So, we must look for each other. So, ato makitaan, magbinantayay de ang simbahan mga kaigsuunan, magtinabangay, magbinantayay. And ato makitaan, warn them that are unruly. So, when you say warn, it is not to condemn. Warn lang. Namang ko'y uban nga, i-condemn na dayon diretsyo. So, warn. You see, meaning, pasidaan. You see, ato makitaan nga nada pa'y warning, pasidaan ang mga unruly. And, comfort the feeble-minded. Yung mga luyahon, atong i-comfort mga kaigsuunan. You know, I'm very happy to see
when there are members of our church nga akong makita who are visiting each other. I'm very happy to see it. Kaya nga naman, because it proves that our relationship as a church is dili lang nagpabilin sa Domingo within the church building. But the relationship as a church continue in our daily lives. So as a pastor, I am very happy to see the members of the church na mag-fellowship sila, mag-istoryahanay sila, magbinisiteay sila. It makes me very, very happy mga kaigsuunan. Why? Because they can now fellowship even without me. Sometimes manggod, ang mahitabo mga kaigsuunan nga ang mga membro simbahan dili mag-fellowship kung dili initiative sa pastor, kung dili manguna ang pastor. Pero atong makita mga kaigsuunan when we see church members nga they are going out with other church members, nagaistorya sila, na sila mga ginabuhat sa ilahang mga in their own volition. You see, meaning they are building the relationship of the church. And it makes me happy mga kaigsuunan. Nga salamat kay nganuman dili lang diay sa simbahan ang relationship, but it continue outside the church building. And it's very, very good mga kaigsuunan. Though there are people who are uncomfortable ni ana, kay naman po yung mga ambot lang po daning uban nga mahadlok man po ang yung mga membro simbahan og magsabok-tapok kay basing hadlok siguro sa libakon. So bitaw ay pud magpanglibak sa inyong pastor ha kung magtapok-tapok mo, bitaw binuang lang. So ato makita mga kaigsuunan nga ato makitaan that we must comfort each other, comfort the feeble-minded, and support the weak. Okay, support the weak. Suportahan nato itong mga nangaluya. If you can see someone nga murag naluya, try to pray for that person. Number one, pray. Usahay bitaw, pag wala gid ka kabalo unsaon nimo pag-comfort ang usa ka tawo nga na weak. Much better nga di na lang ka maghilabot. Now remember this, it's very very important. Unless if you have prayed for it and God hath given you wisdom how to deal with it, kay naay mga tao mga kaigsuunan nga pag naa sila'y kana bitawng kabugaton silang kasing-kasing, di sila gusto istoryahon. Napoy ana nga mga katawhan. And kung imo noon siyang istorya o mamali kag istorya, ang mahitabo hinuon mas masamot o ka-discourage. That's why one of the best way to support the weak is to pray for that person. And if ever you will reach out, first ayaw gud og patakag das mag-pray. Kaya nga naman, wa ka kabalo that person is being attacked by the devil. We church are being attacked by the devil. Nabantayan yun nako diri simbahan sa Kidapawan. Every time there is victory, pag pananglitan magsangyaw mi sa pulong sa Ginoo o daghan kaayong mga magprofess na activity sa simbahan o niya nindot kaayo ang result na ay mga victory sa mga kwan matingala gid ko na pila lang kaadlaw mga taki gid na ang kaaway. You see, there are people within the fellowship nga nay kahit maabot nga problema, nay kalit maabot nga mga some challenges. Even sa simbahan mismo nay challenges moabot. You see, so we are being attacked. And atong makita mong kaigsunan atakihon gid sa yawa kung kinsa tong mga naningkamot mo himaya sa Ginoo. Di ta magkumpiyansa. Because those people are being attacked by the devil, you are also being attacked by the devil. So always pray. Ampo gyud. And have wisdom dealing with people. Kay dili basta-basta mga kaigsuunan ang pag-deal with people. Because maybe some words are effective to someone, but it will be ineffective to anybody else. So wisdom gyud ang kinahanglan, and ato nang maangkon pinaagi lang gyud sa pag-ampo mga kaigsuunan. Now, atong gitawag nga makita ang giingon sa pulong sa Ginoo, be patient toward all men. Wow. Be patient toward all men. So atong pasensya gid no, grabe importante kayo. Number 1, ang pinakaunang tao nga makabati sa imong patience, ang imong pamilya. Imong mga anak, imong asawa, imong bana, imong ginikanan. Sila dapat ang pinakauna nga makabati sa imong patience. Number 2, ang mga tao nga close sa imong palibot. Ang simbahan. You see? So be patient toward all men, not only to the church, not only to other people. Kay tanaw-naon bitaw nimo no. Sometimes ang tao bitaw kay pasensyoso kaayo sa ubang anak.
pero sa ilang kaugalingong anak way pasensya. Pasensyoso kaayo sa uban nga igsuon. Sa igsuon sa uban pero sa ilang kaugalingong igsuon walay pasensya. Pasensyoso kay sa uban nga mama, pero sa ilang kaugalingong mama way pasensya. Pasensyoso kaayo sa uban nga papa, pero sa ilang kaugalingong nga papa magtubag-tubag way pasensya. So atong makita mga kaigsuonan, delikado na siya. You see, sa ato pa kato nga patient sa imuha dili to siya virtue. Kato nga patient dili to siya tinuod nga patience mga kaigsuonan. It is something you do for convenience. Kay gusto man ka mo pasensya gyud ka sa uban ngano man di man ka gusto og samok. That patience is for convenient only. Dili siya patience nga virtue good within. Kay og nagyud kay virtue nga patience mga kaigsuonan nga gihatag sa Ginoo sa imuha, kinsa man ang tawhana will experience the patience you have. You see, dili lang pinili. Kay dili man siya kitawag nga artificial nga for convenience lang na amang gyud sa imuha nga naturally ni mugawas kay gibutang sa Ginoo mga kaigsuonan. So very very important. And kato pa lang daano og naa ni ato ning matuman ang first 3 verses nga ato ang gibasa. Ay naay kalinaw ang simbahan. Naay kalinaw. Pag naa kay kauban simbahan nga mga samukan kaayo, imong pasensyahan. Ay mawala yung samok mga kaigsuonan. Pero kung imo ning buhato tanawang verse 15, grabe nga tambag. See that none render evil for evil unto any man. Mawala gyud ang problema sa mga tao no. Kay kung libakon, mo balos bug libak. Kung gitawag nga awayon, mo balos bug away. Mo nang walay kalinaw. Mo na ang conflict mudako. Imbis nga istoryahan, dili gyud taon masulbad. Kay ngano man, people refuse to talk about the problem ug likayan pagsulbad ang problema ngano man mahadlok. Mao na siya ang usa sa pinaka way pulos nga kinaiyahan sa usa ka Kristohanon kanang fearful. Remember this. Ayaw isulti pastors and members of the church alike. Sa pastor, ayaw isulti sa pulpito ang dili nimo kaya isulti atubangan sa dagway sa tao. And ayaw isulti behind their back ang dili nimo kaya isulti atubangan sa dagway anang tawhana. Okay? So atong makita mga members alike, usay man gud ang mga tawo maay kay mga istorya kung gitawag nga wala diha ang ilang giistoryahan pero pag naa na manalaw na. And it is something nga magpadako sa conflict mga kaigsuonan within a local church. So atong makita nga much better kung dili nimo na kaya isulti sa personal ang imong pagbadlong, ang imong mga whatsoever things, ayaw na isulti sa ilahang likod. Kaya nga naman, it will just cater more conflict and problem mga kaigsuonan. God will give us wisdom how to solve problems. Anak tas Ginoo, di ba? Kung hunaon nimo na ay conflict ba? There is a 1 Corinthians chapter 6 mga kaigsuonan. Kung imong tan-awon ang giingon sa pulong sa Ginoo, tanawa ang sa Biblia, 1 Corinthians chapter 6 verse 1. Dare any of you having a matter against another, go to law before the unjust, and not before the saints. Do ye not know that the saints shall judge the world? And if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matters? Know ye not that we shall judge angels? How much more things that pertain to this life? You see, problema sa mga Kristohanon, ug naay problema, conflict within, dito isulti sa mga dili Dios nun. Ang tambag ni Apostol Paul, ngano man nga dili nato na istoryahan within the saints nga kita manggal na gamiton sa Ginoo nga muhukom sa mga anghel, kani pa noong mga ginagmay nga mga conflicts kalibutan kanon ito makaya. You see? So ato makita mga kaigsuonan, if people will just be willing to talk about the differences, and I believe that those problems mga kaigsuonan will be solved. But be willing to humble yourselves and talk. And para matarong ning maong mga kani nga ginagmay nga conflict even within the family, di ba? So within the family mga kay atong makita no, pananglitan karon mag-away ang mag-asawa. Masulbad ba ang problema o dili magtiningganay? Hala abot nag-uban mo isa ka balay pero abot na mo isa ka bulan way tingog. Ang mahitabo mo dako ang conflict. O sahi pa gyud dito pa gyud mo istorya silingan. Ana akong bana no, wag gyud ayo akong bana. Katubong bana mahubog akong asawa, wag gyud pulos nga pagkaasawa. You see? So, unsaon mahitabo, unsaon pagka-solve? You see?
ang nahitabo ni dako ang problema kay nanay mga emotionally involved nga mga tao. So katong mga tao, katong imuhang gistoryahan, panitan imong igsuon, gistoryahan nimo about sa imong bana. Suko na kaysa sa imong bana. Ay pagkawagi pulos ana imong bana nganong inana man na siya. Unya pagkahuman, kamo pag-abot sa panahon mag-asawa man mo, nagkauliay na mo. Okay na inyong mga relasyon. Pero ang imong igsuon, wa pa gyud nawala ang iyang kasuko sa imong bana. Ngano man didto man nimo gipahos-hos ang imong imong kapungot. Nya kamo sa imong bana nag-uli na, kamo sa imong asawa nag-uli na, o kinsa ba imong igsuon ba, kinsa ba imong kaaway, nag-uli na mo, pero katong imong gipang istoryahan nga nahimong emotionally involved, wala pa gyapon sila nauli. You see? Higala, I hope by the grace of God nga we need wisdom in dealing with these things. Now look at this. Render evil, say that none render evil for evil unto any man, but ever follow that which is good, both among yourselves and to all men. Sunda ang say maayo. And now we must learn to do good. Now, rejoice evermore. Now remember mga kaigsunan, rejoice evermore, gisugo na sa tuwa. So pastor, mag-rejoice kay gupirminti. Pastor, basta pag na ako'y problema, you can rejoice even you have problem. Kay lahi ang happiness o ang joy or ang rejoicing mga kaigsunan. Happiness is related to the material things, self-pleasure, mo ng happiness. Okay? Rejoicing mga kaigsunan is gladness, contentment. It is the satisfaction of the soul. Mo na ang rejoicing. So even though you have problems, but there is inner gladness, kanay satisfaction of the soul, kay kabalo ka, your God is in control. Nagya po rejoice. You can rejoice even within problems. Pray without ceasing. Have the attitude of prayer mga kaigsuunan. So ayaw hunong sa pagampo, paghangyo sa Ginoo sa mga butang imong gikinahanglan. And of course, pray for all people. And verse 18, I don't have time, ako na i-shortcut ginagmay. And everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Kaning verse 18, you can rejoice evermore if you have verse 18. And everything give thanks. So meaning mga kaigsunan, it is a trust of the sovereignty of God. Grabe imong pagsalig sa sovereignty of God mga kaigsuunan. You see? No ato makita nga pag nakay trust sa sovereignty of God, it means mga igsuon nga bisan pag unsay ka kahitabo sa imong kinabuhi, you know that it is the will of God and you give thanks. You see? Unless na lang kung dunay butang nga nahitabo nga dili maayo sa imong kinabuhi nga direct consequence sa imong mali nga desisyon. You see? But mga kaigsunan, in that situation ug na may daotang nahitabo sa imuha as a direct consequence sa imong mali nga desisyon, you must still thank the Lord. Why? Because it is God disciplining you. You see? So ato makita, in everything we can really give thanks. And there will be contentment mahitabo. Quench not the spirit. Quench not the spirit. Meaning mga kaigsunan, usahay bitaw, atong ginapunggan ang working sa spirit sa atong kinabuhi ba? Ang ginapunggan. You see? So, ang bawal sa simbahan, emotionalism. But we need emotion in the church. Wala nato na gina-induce ang emotion sa mga tao, but emotion will flow if the word of God is being preached, if God is being worshipped in the right way. Diri sa simbahan sa Kidapawan, we have experiences diri no nga ato makitaan gapanganta pa lang misa special, gapanganta pa lang sa choir, there are people nga mura na gahilako na kaayo. Nga nanay uban nga gapangtulo na ang mga luha. Why? Because of the working of the Spirit. You see? So atong makita mga kaigsunan nga dili na to punggan ang gitawag nga spirit ka mag-work. I can seldom see people after my preaching sa invitation kneeling down, crying before God. You see? So, ato makita dili bawal nga mogawas ang emotion. And ako ginang ginaingon diri sa simbahan, if there is a member of the church nga mahimong ipagawas niya ang emotion, allow the Spirit to work sa iyang kasing-kasing, muhilak siya after the preaching, akong gibawal gyud nga naay mag-despise sa iya nga moingon, oh, hilak-hilak man ka, gibulagan ka, ayaw gyud naa. Why? Because you are despising the work of the Spirit at that person. You see?
So ato makita we must be very very careful in that mga kaigsuonan. Kaya naga-work ang Holy Spirit. You see? So emotionalism is bad, but we must allow the Spirit to work within our emotions mga kaigsuonan. You see? So that's why in our church, sa mga simbahan, matingala ka na anay mga tears nga mga hulog while singing, na anay mga tears within the preaching, after the preaching. Why? The Spirit is working mga kaigsuonan. Allow it to work, allow Him to work mga igsuon para imo yung mabati og maangkon ang iyahang gahom sa imong kinabuhi. And despise not prophesying. Ayaw gid taon i-despise ang pagwali. Now remember this mga kaigsuonan. Sometimes no, dili malikayan nga ang mga Christians mag-compare og mga preachers. Ay si kuan may muwali, ay kani may muwali. But the Bible says despise not prophesying. We are not after the preacher, we are after the message. You see? And di man gid malikayan pero much better mga kaigsunan appreciate the message nga gihatag sa Ginoo, pinaagi ni ana nga preacher kung kinsa mang preacher imong paminawan mga kaigsunan, because we must not despise prophesying. You see? Muna nga akong ginaingon sa simbahan, much better pag magwali na, wala na gyud magawas-gawas, wala na gyud mag-unsa-unsa pa, maminaw na gyud sa pulong sa Ginoo, because we are being built and we will grow through the preaching of God's word. And verse 21, prove all things, hold fast that which is good. So I mean, prove all things. I wanted to give you a lot of verses, but ako lang i-relate sa inyo ang mensahe niini. Prove all things meaning, sulay ang tanang butang. Meaning mga kaigsuonan, di ba, atong sa Book of Acts chapter 17, katong mga Berean church, Berean people, ilang gitanaw gid sa scriptures ang wali ni Paul og tinuod ba. So prove all things. Ayaw tuod dayon. Bisan pag pastor pa na nimo. Bisan pag kinsa pa na, labaw na og lahi nga tao. Labaw na og lahi nga tao. Bisan pag pastor pa na nimo mga kaigsuonan, labaw na og lahi pagyud nga relihiyon, lahi pagyud nga tao. Prove all things. Tanaw gid imong yung i-test tama ba ni na ba biblical ba gyud ni? You see? So, you must always go back to the Bible in order for you to understand things mga kaigsuonan nga atong gitawag nga maangkon. Dili pwede nga kung unsay gihungit nimo, imo na pong tunlon. You see? Because they can also be mistaken. I can also be mistaken. You see? Muna gapaning kamo tagtuon, basa gyud pag-ayo, nganuman para mahimong mahatag sa mga katawhan ang pure good nga word of God. But there are times mga kaigsuonan nga masipit ang tao. That's why ato makita nga prove all things and hold fast that which is good. Kung mahaangkon kag maayo, kupigyud ayaw gyud buhi ikinabuhi mga kaigsuonan. You see? And I hope every Sunday na kay ma-learn. Every Sunday na kay matun-an ug na kay ma-apply sa imuhang kinabuhi. And abstain from all appearance of evil. All appearance of evil abstain. Likay mga kaigsuonan. You see, one of the best nga ato ang gitawag nga guide is ato ang conscience. Atong konsensya. And I hope our conscience is being led by the word of God. Now, paminaw kay nimo nga murag mali, murag guilty ka ana nga butang, ayo buhata. Kay kabalo ka, bisan pa og kanang imong ginabuhat, dili pa na sa sala. Tanawa ha, remember this. Ang imong ginabuhat dili sala, pero na ay sense of guilt sa imong conscience. You defile your conscience, bisan pag ang action itself is dili sala, nakasala ka kung imong buhaton because you defile your conscience. You see? So atong makita mga kaigsuonan, number 1, we must allow our conscience to be guided by the word of God. And if you have doubts, nagduha-duha ka, mali man guro ni, di man siguro ni mao, ayaw buhata. Kay ngano man, tanawas tunay sa gyud. Kay maybe you can defile your conscience mga kaigsuonan. And verse 23, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Matingala ka no? Unsa may kalahian ng soul, spirit, ug body, pastor? Taga na lang kag idea ha, bird's eye view para dili ka maglibog. Ang atong body mga kaigsuonan is our consciousness toward the world. So we can connect to the world because of our body, the physical things. Ang ato ang spirit, mao na siya ang ato ang pamaagi to relay something to God, our connection to God. Muna siya ang spirit mga kaigsuonan.
Ang soul is ang ato ang gitawag muna siya ang soul ang naga-connect sa spirit ug sa body nga naga-bridge sa body ug sa spirit mga kaigsuonan. Ang atong kalag. Kaya atong kalag mao ni atong mga nagabati, atong mga pagbati, ang atong personality, mao ni atong soul. You see? This is the real us, our soul, our life. Atong kinabuhi mismo mga kaigsuonan is the soul. And the connection para mag-abot ang spirit o ang gitawag nga body is the soul mga kaigsuonan. So that is the bird's eye view about all these things. And these three must be blameless in the coming of the Lord Jesus Christ. And look at this, verse 24. Faithful is he that calleth you, who will also do it. You see? So mga kaigsuonan, tumanon sa Ginoo yang mga saad. Sa manang saad sa Ginoo, i-preserve ka niya blameless. Munang saad sa Ginoo, He will continue the work in you. Ngayang gisugdan, saad sa Ginoo. Ang saad sa Ginoo nga gisulti sa imuha, iyagin tumanon mga kaigsuonan. Iyagin ng sundon. And lastly, ako lang i-appeal ang gitawag verse 25, brethren, pray for us. Nagangyo taon si Paul, mga igsuon, ampu itaon mi. You see? Now igsuon, make it your responsibility to pray for your pastor. Again, make it as your responsibility to pray for your pastor mga kaigsuonan. And pray even for other pastors, for other churches. You see? Make it as your responsibility mga kaigsuonan. Kay if the inani manggod ang yawa, ang devil mga kaigsuonan, una atakihon niya ang mensahe para masayop ang mensahe, para ang mensahe gitawag nga ma-distort, ang makatawhan mo tuog mali. Pero ang mensahe sometimes dili na maigo na sa tatas. Pag dili gay niya matandog ang mensahe, iyang atakihon ang messenger. You see? And if Satan can attack the messenger, daghang gyud apektado mga igsuon. Apektado ang mga giminsahian, apektado ang simbahan, daghan gyud apektado. You see? So igsuon, make it as your responsibility to love, honor, and pray for your preacher mga kaigsuonan. Respect them and follow them. You see? Obey them. Mao gyud na pinaka number 1 gyud nga imo gyung ibutang sa imong unahon na if you wanted to be blessed imong kinabuhi. And bottom line, we must all be saved. Katong mga butanga man God, it will be meaningless if a person is unsaved. So isuon basta yung naay maminaw ani karon nga wa pa kanaluwas. Namatay si Jesus Christ tungod sa imong mga sala. Gilubong ug nabanhaw para ikaw matarungon. Pag hinulsol na og ibutay imong pagtuo kang Kristo Jesus, ang kuna siya nga mahimo nimong Ginoo og manaluwas. Tawag sa Ginoong Hesus luwas sa intaw nako, iya kang luwason karon. Usa ka awit alang kanimo. Siya nga galuntan nagaingon ang imong tanan ihatag mo dili tungod sa tao magbuhat ka kundi sa Ginoong si Jesus. Buhat mo panalangin niya. Ang labing maayo buhat tingali jutay rang iyas mo. Apanitugyan lang sa Ginoo. Bisan pagdaygon ka pagyubiton, ang pahiyom sa Dios palabihon. Ang mga buhat mo makita niya, ug manalangin niya dawatan na. Buhat mo panalangin niya. Ang labing maayo buhat tingali jutay rang iyas
Amen. Amen. Thank you kayo sa mga pag-awit. And this time, mag-ampo ta mga kaigsunan. Let's pray. Father in heaven, salamat Lord sa imong kaayo, imong gugma nga gihatag kanamo Amahan. We are praying for the churches Ginong Dios nga mahimong magmabungahon, magmalampuson Ginong Dios ang kinabuhi sa matag usa. Mga leaders sa among mga churches Ginoong Dios nga mahimo gyud nga magmalig-on. I am praying for all the pastors Ginong Dios nga imuhang lig-onon Ginong Dios, that we could lead in the right way. Kay kabalo ko Ginoo nga we are the first one that the devil will attack. Our family and the pastors, their family and them Ginoo, para gubuon ang buluhaton. So I pray for them Lord. Ako naghangyo Ginong Dios nga ikaw maghatag og kalig-on sa matag usa. Every member of the church, ikaw magalig-on Ginong Dios, because every one of us is also being attacked by the devil. Kaya di gid mosugot ang devil Ginoo nga ma-build up ang simbahan. Mangita gid pamaagi nga maguba kini Ginong Dios. That's why Lord, we are praying for all these people Ginong Dios nga nangalagad kanimo Amahan. Praying for the family and these people nga niya karon ako naminaw sa Bible study Ginoo nga ikaw mag-bless kanila, magalig-on kanila Ginong Dios. Help them to be obedient sa ilang mga pastor. Help them Lord to honor and to follow their pastors Ginong Dios nga mao'y gigamit nimo sa pag-lead sa ilahang local churches Ginoo. I am praying Lord nga tagaan mi nimog kadaugan, tagaan mi nimog panaghiusa Ginong Dios, ug kalipay samtang kami nangalagad kanimo Ginoo. Thank you Lord for allowing us to love each other. Thank you Lord for giving love in our heart, for in order for us to love people Ginong Dios, especially those who are in the household of faith. Baguha mi Ginong Dios, lig-una gid mi Ginoo, nagsalig lang mi nimo sa ngalan ni Hesus gipangayon namo ang tanan. Amen and amen. Salamat ug maayong gabi sa tanan.